Hello mga kachichi! Welcome sa aking YouTube channel! Itong vlog na ito, pupunta tayo ngayon sa Calauan, Laguna para mag-community service. And ngayon nandito kami sa bus or shuttle kasi may inilalakad pang ibang papers bago kami makaalis and may hinihintay pa kami. So dito muna kami pinapasok or pinaupo para dire-diretso na kapag okay na lahat. Tapos, kung makikita nyo naman sila, kuyang guard, ayan, nire-ready na nila yung mga flag na iaakyat mamaya. Kasi Monday ngayon, kaya ayan, lahat ng flag iaakyat nila mamaya. And ayun, medyo matagal-tagal nga, akala ko masasaksihan natin yung pag-akyat ng bonggang-bongga. Pero, ayan, parang nasa baba pa lang. Na lang, para ano, meron na bang receipt sa Gcash dito? Pero bongga pala to. Yung battery. Time lapse ka. Oo. Ito naman ang auto stand. Oo, kasama na siya. Sige, yun na lang. Nakaalis na kami dito mga kachichi sa school. And dahil traffic, ayan, binigyan kami ni sir ng brochure na titiklopin para ibigay sa mga residents ng Calauan, Laguna or yung sa Makati Homeville. At ayan yung mga tinitiklop namin na ibibigay namin sa kanila. Ang ibibigay namin mga brochure, mga kachichi, ay facts about the effects of radiation. So ayan, i-discuss yan mamaya ni sir sa mga residents ng Makati Homeville. Yan, habang binabasa nila. So, ito yung mga kaibigan ko at mga kay-student council officers ko and classmates ko din sila. So, ayan, si Des, tapos si Florence, tapos ito si Faye. A little longer than a few minutes later. Ito na mga kachichi, after almost 3 hours, nakarating na kami dito sa Makati Homeville, Calauan, Laguna, at dumiretso agad kami dito sa elementary school nila para ayusin yung mga gamit na ibibigay doon sa mga residents. Ito na po, siya na po ang naghahanda ng kanyang prayer, pero mukhang nagdi-discuss na si Doc bago siya makapag-ano ng prayer. Iba kayo nahanap ka na doon? Sir, umiikot na daw po. Umiikot na daw po, sir. Galing sa University of Makati, Engineering Sciences. Ako po si Professor Aurelia. Ako po yung mamumuno sa programa ito ng aming instituto. Kasama ko po ang aming mga estudyante, saka yung isang admin officer po namin. So ngayon po, ang programa po natin is about telehealth teaching po. Ang aming specialty po sa aming programa is tungkol po sa pagpapakalat ng knowledge or ideya tungkol sa radiation po. Okay? So, kami po ay magbibigay sa inyo ng mga leksyon tungkol sa radiation po. So, para po simulan natin ang ating programa, tayo po ay mananalangin po na.
give us the strength and knowledge for like a every day. Ito po ba ay mabuti? Ito po ba ay nakasama? Sa karamihan po ng populasyon natin, kahit hindi lang naman po dito sa Pilipinas, kapag narinig po kasi ng tao ang salitang radiation, sa tingin po nila ito ay kaagad nakakasama. Okay? Meron po itong konting katotohanan, pero hindi po yun yung kabuuan. Okay? May mga bagay po or may mga pangyayari na talagang ang radiation po ay nagdulot ng nakakasamang bagay. Okay? Pero sa ngayon po, dahil nakita po ng ating mga scientifico yung kabutihan po na may dudulot ng ating radiation, kailangan po natin turuan ng mga nakararami, lalo na po yung mga tao na kailangan po mag-undergo ng mga procedures gamit ang radiation, lalo na po tayo may edad po, may mga magkakaedad na, okay? Para po malaman nyo na hindi po talaga siya totally nakakasama. Habang nagle-lecture si Sir Jerome, mga kachichi, nandito kami sa kabilang room, katabi lang naman, and nire-ready namin yung mga ibibigay namin sa mga residents mamaya, tulad niyan nung yung Monday, mga pagkain, tapos yung vitamins, tapos yung mga health kits, ayan yun nasa bag or eco bag na ayos lang namin, and nakapak na talaga yan before pa kami pumunta dito para dire-diretso na lang ibigay sa kanila and hindi na kami mahirapan pa. Kasi ay medical mission po kasi kami sa COA. Tapos matagal na din siyang pinano po kaso hindi na siya na-up. Habang hinihintay namin matapos yung lecture, mga kachichi, niready na rin namin tong mga kape na ibibigay namin mamaya sa mga residents na Makati Homeville. Source ng radiation sa lupa, sa araw, at maging sa mga pagkain na hindi kinakain, tulad ng sasabi. Pero yung mga inabuhi or source ng radiation na gawa ng tao or man yung tawagan, tulad ng mga nasa radiation facilities. Pero dahil sa regular na pag-monitor, tamang paghawak at mga ligtas na pamamaraan, ang radiation ay maaaring magligtas sa atin at maging makakatulong pa ito. Pero, tandaan pa rin natin ang lubos na pagkaka-expose or exposure radiation na mapanganib sa aming kalusugan. Kung hindi natin ito narinig, hindi natin ito naaamoy, natitikman. Paano po ninyo po protektahan yung inyong sarili? Isa po sa pinakamadaling gawin para mag-protekta ng inyong sarili is do distansya po. Okay? Ganito po kasi ang prinsipyo sa lakas ng radiation at sa distansya na nalalakbay nito. Okay? Kapag mas malakas po ang radiation, mas konti po yung distansya na nalalakbay nito. Ito. Konti yung distansya na nalalakbay nito. Ngayon, kung mas mahina na yung radiation, mas malayo po yung distansya na nalalakbay nito. Di ba po? Balikan po natin yung yung ating cellphone, yung ginagamit natin for communication. Di ba? Hindi po ito nakakapinsala sa katawan dahil po non-ionizing radiation. Okay? Dahil hindi po nakakapinsala sa katawan, mahina po ang enerhiya. Ibig sabihin po, malayo yung nalalakbay ng radiation na ito. Kaya po natin siya nagagamit sa ating komunikasyon. So,
So kahit po kayo, kunwari, nandito, tapos nasa kabilang barangay, yung kausap, kahit nasa kabilang probinsya, kahit nga po sa ibang bansa, yung inyong kausap, is nakapag-usap po kayo dahil po yung radiation na ginagamit natin dito ay malayo ang nararating. Malayo po yung nalalakay. Yung shielding po, madalas po ginagamit yon sa ospital at sa industriya. Pero pinaka-simple shielding po na nagagamit natin is yung ating bubong, yung silong. Di ba, sabi natin, yung araw nagbibigay po ng radiation para maprotektan po yung sarili natin mula sa radiation galing sa araw, sisilong po tayo. Di ba? So yun po yung mga ibang paraan para po tayo ay maprotektahan natin yung sarili natin sa radiation. Dito mga kachichi, natapos na yung first part ng lecture ni Sir Jerome, kaya binigyan muna namin ng kape and Monday yung mga residents. Kaya ayan, nakapila sila doon sa hot water. Dito naman mga kachichi, pinamigay na namin yung mga health kits sa kanila, and sa time na to, nag-Q&A portion sila dahil yung mga ilang residents nagki-curious sila about sa radiation, kaya sinasagot lang din sila ni Sir Jerome. Before namin maibigay sa kanila yung health kits, binigay na muna namin yung brochure na kaninang tinitiklop namin. And ayun, nagulat kami kasi biglaan na sabi ni Sir na kami na daw yung discuss noon. So, ayun. Talagang buti naman, sa una lang nahiya kami, pero hindi naman na nagtagal yon. At ayun, nakakatuwa kasi nakikinig talaga sila sa amin. And 'di ba, 4 kami. So, naghati-hati kami ng group. Super saya na experience namin dito mga kachichi. Yung pag-share namin ng knowledge about radiation at yung makasalamuhan namin yung mga residents ng Makati Homeville. And ito nga pala yung second time ko na pumunta dito sa Makati Homeville, kasi yung first time ko dito, ang ginawa namin is nag-conduct kami ng research. So, nag-data gathering kami, and talagang nilibot namin yung bahay doon sa Makati Homeville, and hindi kami nag-lecture, pero yun, about puro research lang talaga. And ito nakikita yung view. Ayan, so 'di ba sobrang ganda ang mga mountains na. And pauwi na kami netong time na to. So ayan, kinunan ko lang talaga yung mga magagandang view. Ano yun si Masti? May day ka na puro nakikita nyo. Ano yung natulog kayo? May ano ako. Pauni pa. Kasi yung human officer, hindi pwede mag-social worker. Kasi hindi naman siya social worker. Pero yung social worker, nakapag-apply naman. Ito mga kachichi, ang dami naming nadaanan na pinya, kaya bumaba muna kami para bumili. And ayan, kung nakikita nyo, mura lang siya. At hindi pa lang ako kasama bibili kasi hindi naman ako kumakain yan. And hindi rin kumakain sila mami at daddy masyado. So hindi nila favorite. And ito, ayan, muntik ko nang makalimutan yung na mag-vlog. Kasi iniwan ko yung cellphone ko sa shuttle. So, akala ko hindi na ako magpa-vlog, and naisip ko sayang naman yung moment and opportunity. Kaya, ayun, kinuha ko ulit. Kaso, sobrang layo kasi nung pinag-parkingan nung bus or nung shuttle, kaya tinakbo ko pa. And, ayan, lumabas na si Faye. Akala niya hindi ako bibili. So, ayun, papasok na kami, mga kachichi. At, mamimili na kami ng pasalubong. So, buti na lang may pocket money ako para kahit papaano may pasalubong ako kila Tantan. Kaso alam ko hindi naman kumakain neto si Stanley, yung kapatid ko. So, yung kay daddy na lang tsaka kay mommy. At para din sa akin, syempre. Pero parang lahat ata na nabili ko, puro sa akin. Pero ayun, inuwi ko din naman, and natuwa naman din sila. Wag na yan. Uy, ang ano na ito. Ano yan?
Ang ending mga kachichi, wala akong nabili dito. Ang binili ko lang dito yung pinasabay ng kaibigan namin. Pero, ayun, yung sarili kong pasalubong, hindi ako nakabili dito kasi parang namamahalan ako. Tsaka parang sabi ko, meron pa naman sa ibang tindahan kasi super dami tindahan doon. Like parang tabi-tabi talaga sila. So, sabi ko, mamimili muna ako doon sa iba. Kaya hindi ako bumili doon. Gusto mo pa bang tumingin doon? Tapos na sila bumili eh. Ikaw? Sige. Ito ba yung Spring Resort? Sunod-sunod na yun. Mag-ano nga yan eh. Ready nga yung box yan kanina. Konti na lang ubusin yung ano. Malayo po biyahe ko pa makapit. May plastic kayo. May pagkain pa to, di ba? Isa lang ang nakikitis. Uy, baba ko to.